Alam mo kung ako sa'yo ha, huwag kang pahara-hara dito sa loob ng bahay ni Marina. Masyado ka kasing gwapo eh. Ganda mong lalaki. Siguro hindi ko kasamang syota ako sa unang gabi pa lang, inaswang ka na. Ikaw ang una kong pag-ibig. Natatakot ako sa umiiral sa aking puso, maliban sa pag-ibig ko sa iyo. Sa saya na nararamdaman ko sa tuwing nakikita at nakakasama kita. Walang ibang damdamin ang pwedeng mangibabaw sa puso ko. Iniiwasan kong makaramdam ng galit, Gino, dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. Uy, ang sarap sa katawan ng tubig. Kailangan kong laging presko at mabango para tuluyan ko ng maangkin si Gino. Oh, ikaw ang gusto ko, Gino. Gagawin ko ang lahat, maangkin lang kita. Wala akong pakialam kung sinong nagugustuhan mo. Basta gusto kita, kaya akin ka. Impyerno ang bahay na to. Napaliligiran ng espiritong mapagkunwari at pagnanasa sa katawan ng bahay na to. Kaya sunod-sunuran sa kanya ang mga borders. Amila, hindi tayo bagay sa lugar na to. Baka dumating ang araw na pati tayo mapasunod ni Marina. Sisirain niya ang pagmamahalan natin. Magandang araw po, mga giliw naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Handa na ba kayo sa ating kwentong katatakutan? Magandang araw po, mga giliw naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Handa na ba kayo sa ating kwentong katatakutan? Para sa lahat ng mahilig sa kwentong aswang at kababalaghan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadows 101, Kwentong Aswang. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Tandaan, Dark Shadows 101, Kwentong Aswang. Mga kwentong nakatatakot at nakakikilabot na karanasan na pilit na tinatakasan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Laging puno ang paupahan ni Marina, lalo na kapag pasukan. Isang huwarang landlady ang pagkakakilala sa kanya. Malinis ang silid, kumpleto ang gamit. Ito ang nagugustuhan ng mga estudyante. Higit sa lahat, ang welcoming personality ni Marina kumpara sa ibang landlady. Missy, akala ko lumipat ka na ng ibang boarding house. Kinalimutan mo na ako. Marina naman, syempre hindi. Saan pa ba ako makakahanap ng ibang paupahan ng ganito? May kasama ka. Bago siya sa paningin ko. Si Amila, kaklase ko at kaibigan ko siya. Naghahanap din siya ng mauupahan. Yan ang gusto ko sa'yo, Missy. Nagdadala ka ng mga kaibigan mo dito.
Kaya laging napupuno noon ang mga silid dito dahil nire-recommenda mo ko sa mga kakilala mo. Pero Marina ha, baka wala na kaming space dito. Ang dami mo na yatang boarders. May mga bakante pa, huwag kang mag-alala. Itong kaibigan mo, mukhang mahiyain. Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi man lang kumikibo. Mahiyain talaga yung si Amila. Amila, siya si Marina, landlady natin. Hello po. Ikinagagala ko po kayong makilala. Hello, Amila. Naku, Missy. Yun lang ba ang kwento mo sa kaibigan mo? Hindi mo sinabi sa kanya kung anong gusto ko sa mga boarders ko? Amila, huwag mong pupuin yun si Marina. Kahit mas maedad na siya sa atin, pero parang kaedad lang natin siya. Pakiramdam ko kasi, mabilis akong tumanda kung mas matanda ang turing sa akin ng mga kasama ko sa isang bubong. Kaya ikaw, Amila, ha? Marina din ang itatawag mo sa akin. Mukha lang akong kagalang-galang, pero ayoko nang kinagalang ako. Oo, sige Marina. Ito na ba yung boarding house na sinasabi mo sa amin, Missy? Oo, Gino. Nakausap na namin si Marina. Kaibigan mo rin siya, Missy? Kaklase. Kasintahan po siya ni Amila. Si Gino. Magnobyo pala sila. Mukhang puno na ah. Wala na yatang bakante. Meron. Marami pang bakanting silid. Kaya dito na muna kayo mangupahan. Lagi talaga akong may reserba para sa mga dati kong boarders dito. Talaga, Marina? Alam mong babalik ako rito? Oo naman, Missy. Hindi ako nawalan ng pag-asa na tuwing magbubukas ang klase, babalik ang mga dati kong boarders pagkatapos ng mahabang bakasyon. O diba? Hindi ako nagkamali. Nandito ka ngayon. May kasama ka pang mga kaibigan. The best talaga itong si Marina eh. Pero Missy ha, alam mong may patakaran ako pagdating sa mga relasyon na yan. Ha? Ay, oo, naku, walang problema yun. Nako, magkasintahan lang po kami ni Gino. Pero bawal po sa amin na magsama sa isang silid. Magtatapos po muna kami bago po gawin ang mga bagay na ginagawa ng mag-asawa. Di ba, Gino? Sinabi mo, babe. Ang sweet ninyong dalawa. O siya, ipasok niyo na lahat ng gamit ninyo. Ituturo ko sa inyo ang inyong magiging mga silid. Maayos ang patakaran ni Marina. Magkaiba ang silid ng mga babae sa mga lalaki. Iisa ang kusinang kinakainan ng lahat. May malawak na sala para sa mga bisita. Wala siyang ipinagbabawal maliban sa bawal ang magkaroon ng relasyon. Unang pagkakataon na tumanggap siya ng magkasintahan sa kanyang paupahan.
Yun. May nag-aaway yata sa silid ng mga lalaki. Ano? Marami ang humahanga kay Marina sa ugali nito na mahaba ang pasensya. May pagmamalasakit sa kanyang mga nasasakupan. Ang nangyari ay hindi mawala sa isipan ng landlady. Nais nitong malaman kung ano ang pinagmulan ng away ng dalawang lalaki. Bitiwan mo kung gago ka! Babasagin ko ang mukha na tarantadong yan! Gawin mo! Ikaw na tong mayabang. Ikaw pang may ganang magalit. Anong kaguluhan nito? Wala. Wala, Marina. Anong wala? Diba ang billing ko sa inyo? Ayoko ng gulo sa bahay ko. Bakit kayo nag-aaway? Anong pinagmulan ng gulong ito? Ang gagong yan! Sinuntok ako! Basura kasi yung bunganga mo. Kalalaki mong tao. Gago Tama ka! na, Sunny. Halos magkasabay lang kayo ni Romel na nangupahan dito. Hindi ba magkaibigan kayo? Kilala niyo ang isa't isa. Pero bakit sinuntok mo si Romel? Wala, Marina. Wala naman pala eh. Bakit may away? Sapang lalaki lang, Marina. Usapang lalaki na naging problema. Paano kayo magkakasundo kung hindi niyo ito aayusin? Huwag lang maulit ang nangyari. Dahil talagang makatitikim ka. Huwag mo kong pagbibintana! O sige, sabihin mo ngayon ang sinasabi mo kanina. Sabihin mo! Hindi ba talaga kayo titigil? Sige, Romel. Magsalita ka. Wala. Pasensya na, Marina. Sige na, kasalanan ko na. Talagang kasalanan mo. Tiyakin ninyo hindi na mauulit ito. Tingnan nyo nga oh. Nagising ang lahat dahil sa ingay na ginawa ninyo. Sorry, Marina. Hindi na mauulit. Isa sa dahilan kung bakit ayaw ko ng gulot ng away sa bahay na ito. Dahil iisang bubong lang ang tinitirhan ninyo. Kumakain tayo sa iisang mesa. Naliligo tayo sa iisang banyo. Ang ibig sabihin nun, halos magkakapatid na kayo sa bahay na ito. Magkakaiba lang kayo ng pangarap. Pero may iisang mithiin ang makapagtapos ng pag-aaral. Tama ba? Tama, Marina. Romel, Sunny, magkasundo na kayo. Kung ano man ang nangyari kanina, kalimutan na ninyo. Oo, Marina. Oo, Marina. Normal lamang sa paningin ng lahat ang pagiging malapit ni Marina sa mga boarders, lalo na sa mga kalalakihan. Totoong magiliw ito. Kung hindi siya kilala, mapagkakamalan itong lumalandi sa mga lalaki. Natural na kay Marina ang pagiging masayahin. Maging sa mga babaeng boarders, palabiro ito. Tsaka na sa nangyari kanina eh. Hindi lang kami nagkaunawaan ni Sunny. Sa akin ka humihingi ng pasensya. Si Sunny ang nakaaway mo. Dapat sa kanya ka mag-sorry. Okay na kami ni Sunny. So wala nang problema. Tapos na? Huwag sana magalit sa akin, Marina. Bakit naman ako magagalit? Hindi na kayo iba sa akin, Romel. Alam niyo naman yun, hindi ba? Oo. Oo, Marina. Basta tiyakin mo lang na hindi tungkol sa akin ang pinag-aawayan ninyo kanina ni Sunny. Ha? Biro lang. Bakit namutla ka? Hindi, Marina. Pampatay man ako. Yun naman pala. Tapos na yun. Basta okay na kayo ni Sunny. Napakabait mo talaga, Marina. Kaya nga hangang-hanga ako sa'yo eh. Alam ko. Kaya huwag mong kalilimutan ang pinag-usapan natin, ha? Marina. Mamamalengke pa ako, ha? Ayokong magutom ang aking mga boarders. Sasamahan na kita. Talaga? Oo. Siguradong marami kaming bit-bit niyan pag-uwi. Kahit taga-bit-bit lang. Alam ko na ang kasunod niyan.
Ah, Sige, yun ay kung hindi nakakaabala sa'yo. hindi Marina. Malakas ka sa akin. Ay, sus, ikaw talaga, Romel. Masyado mo akong binubola. Pero, gusto ko yan. Alaga ni Marina ang lahata. Dahil dito, may mga boarders ang nakararamdam ng inggit at selos. Lalo na napapansin nila ang pagbabago ng kilos ng kanilang landlady. Isa na dito si Romel. Kaya kayo, ladies, huwag kayong mamimili ng mga lalaki. Dahil kung hindi, sabungi din ang bagsak ninyo. Paano kung walang gustong manligaw sa amin, Marina? Eh di sa kumbento ang bagsak ninyo? Ah, nandito na ang lahat. Pwede na tayong kumain. Amila, Gino, dito na kayo maupo. Okay lang kung hindi kami magkatabing umupo sa pagkain, Marina. Asos, okay lang yun. Basta wag lang magtabi sa pagtulog. Namula si Amila, oh. Kayong bahala kung saan nyo gustong maupo. Maraming upuan at malawak ang pwesto ng mesa. Doon na lang ako tatabi kay Missy. Halika na, Amila. Nakakailang kayang tumabi sa boyfriend kapag kumakain. Di numerong subo ng pagkain. Wala nang bakanting malapit sa'yo, babe. Dito ka na tumabi sa akin, Gino. May bakante dito. Sige. Dito na lang ako kay Marina tatabi. Nakapag-bless na kami ng foods. Ang tagal nyo kasi. Hindi pa pala tayo kumpleto. Wala pa si Sunny. Nagpaalam si Sunny kanina sa akin. Hindi daw muna siya sasabay sa pagkain ngayon. Nagustuhan nyo ba mga pagkain nakalagay sa hapag? Akong nagluto ng lahat ng yan. Wow, laging masarap ang pagkain dito. Dahil nasa tamang oras kayong magbayad ng board and lodging. Kaya dapat, espesyal ang pagkain na ihanda ko para sa inyo. Kumpleto, may gulay na, tsaka may isda at karne. Gino, eto, tikman mo ito. Etong espesyal na menu. Masarap yan. Salamat Marina. Eto, ipinaghanda kita ng baso ng tubig. Nako, mukhang mas maiilang ako niyan. Si Marina ang aking katabi. Asikasong-asikaso ako. Huwag mong sabihin, hindi to ginagawa sa iyo ni Amila. Hindi. Mahiyain kasi si Amila eh. Pwes, ibahin mo ko, Gino. Lalo na kapag gusto ko ang isang tao, higit pa sa asikaso ang ginagawa ko. Bakit parang ganoon titig niya sa akin? Marina, ako din. Baka gusto mo kong salinan ng tubig sa baso. Malapit lang ang baso at ang pitsil ng tubig sa iyo, Romel. Ikaw nang kumuha para sa sarili mo. Ayos ah. Mukhang may paborito ng bago si Marina. Romel, kumain kayong mabuti, ha? Espesyal at masarap ang panghimagas na inihanda ko, ha? Kain lang ng kain. Visit! Ha? May problema ba, tol? Wala! Labas muna tayo, Gino. Baka gusto mo pag-isa ni Romel. Anong pahangin niya na, Sunny? Baka kasi gusto mo lang na mapag-isa. Huwag kang magsisimula, Romel. Pasensya na. Mainit lang ang ulo ko. Kanino? Wala! Sinabi mo eh. Teka, sandali. Bakit ganyan ang ngiti mo, ha? Nakakaloko ka! Ang mabuti pa, sa labas muna tayo, Sunny. Gina, sandali! Ha? Alam mo kung ako sa'yo? Huwag kang pahara-hara dito sa loob ng bahay ni Marina. Masyado ka kasing gwapo. Ang ganda mong lalaki. Siguro, kung hindi mo kasamang syota mo sa unang gabi pa lang, inaswang ka na. Ano? Depende. Kung magpapaaswang si Gino. Talaga?
Bakit mayaman ba siya? Di ako titiklop din yan eh. Huwag mong itulad sa'yo si Gino, Romel. Hindi lahat katulad mong tumitiklop dahil sa hirap. Gago ka! Ano ba kayo? Para kayong aso't pusa. Ang ikli lang ng usapan ninyo, nagkakainitan na naman kayo. Huwag kang sobra, Sunny! Wala kang alam! At huwag mong idadama yung ibang tao sa init ng ulo mo. Dahil kung tutusin, sarili mong kalaban mo. Hindi kami. Ano? Halika na nga, Gino. Tama ka. Sa labas muna tayo. Baka kasi pag hindi tayo magpalamig, baka may sumabog na baho sa silid na ito. Ba't? Anong sinabi mo ha, Sunny? Anong sinabi mo? Ang hangin ang tinutukoy ko. Galing mo magpalusot ano? Lagi ka nagpaparinig. Anong problema mo ha? Alam mo, Romel, simple lang ang sinabi ko. Wala akong binanggit na pangalan. Bakit ganyan ka mag-react? Tinamahan ka ba? Lintik ka! Lagi mo akong pinatatamaan eh! Tungkol saan? Sige, sabihin mo! Uy, ano ba kayo? Tama na sabi. Kayo ang matagal na dito. Di ba pinagsabihan na tayo ni Marina? Uy! Concern ka kagad kay Marina? Bakit? Ha? Wala kang pabayad sa upa? Ano bang sinasabi mo, Romel? Yan. Sagutin mo yan, Romel. Lumabas na nga kayo! Alam mo, Romel, kapag hindi ka tumigil, Huwag mo akong pagbabantaan, gago ka! Tama na ba? Ano ba? Gago ka! akala mo hindi kita papatulan? Ha? Pare, tama na! Huwag mo nang patulan! Sinuntok ako eh. Kailangan kong gumante. Bitawan mo ako, Gino. Sige! Bitiwan mo yan! Huwag mong awatin! Baka gusto rin pumabel kay Marina! Gago ka, ha? Kayo na namang dalawa? Tama na nga yan. Marinig kayo ni Marina. Nakakahiya yung ginagawa ninyo. Ito si Romel eh. Mainit na naman ang ulo. Hindi ko alam kung anong pinagpuputok ng butsi ng gagong yan. Tapos akala mo, lahat ng naririnig niya, siyang pinariringgan. Ang yabang mo! Kung may mayabang dito, ikaw yun, Romel. At alam ko kung saan ang gagaling ang kayabangan mo. Ano? Ano, ha? Sige, lakas ng loob mo, ha? Pero dahilan naman ng kayabangan mo, sinisiraan mo. Ano bang sinasabi mo dyan, Sunny? Tama na nga yan. Hahaba lang ang problema niyong dalawa. Ano na namang ingay to? Marina. Kayo na naman, Romel? Sunny? Si Romel ang nauuna, Marina. Laging mainit ang ulo. Romel, sumunod ka sa silid ko. At kayo, maagang pasok ninyo. Magsitulog na kayo. Romel, sumunod ka sa akin. Kilala ni Romel si Marina. Alam niyang sa kabaitan nito, iba rin kung magalit. Pero pabor sa kanya sa tuwing pinatatawag siya nito sa kanyang silid. Alam niya kung ano ang mangyayari.
Marina? Kanina ka pa ba dito sa labas ng banyo? Ha? Nagulat naman ako sa iyo, Gino. Akala ko kasi walang tao sa loob. Nagulat din ako sa'yo eh. Papasok ka ba ng CR? CR ito ng mga lalaki. Siyempre, alam ko. Ikaw talaga. Sa bagay. Pero para kasing kanina ka pa dito nagbabantay sa labas. Nako, hindi. Tinitingnan ko lang kung may sira sa loob ng banyo. Wala naman, maayos naman yung shower. Ang lakas ng tubig. Mukha nga. Preskong-presko ka. Malamig ba ang tubig? Malamig ang tubig pero tamang-tama sa init ang panahon. Madalas ka bang naiinitan? Oo. Kaya hindi pwede hindi ako maligo ng 2 beses sa isang araw. Wow. Kaya pala, ang kinis ng balat mo, ang puti mo, alagaan mo sa paligoy ang matipuno mong katawan. Ang ganda mong tumawa, nakakahawa. Ang lalim ng dimple mo sa pisngi. Hindi naman. Sige Marina magbibihis na ako. Sige. Wala naman palang sira sa loob ng banyo. Hindi na ako papasok. Sige, Gino. Gino. Mabuti na lang nasalo kita. Muntik ka nang matumba. Ang kisig ng dibdib mo. Lalaking-lalaki ka. Ha? Gino, kapag may problema ka, kahit na ano pa yun, huwag kang magdadalawang isip na ipasok. Pumasok sa silid ko. Ha? I mean, huwag kang mag-aatubili na lumapit sa akin. Nakahanda akong tulungan ka. Ang bait mo pala talaga, Marina. Oo, nakahanda akong tumulong sa kahit na kanino. Lalong-lalo na sa'yo, Gino. Salamat, Marina. Sige ingat ka lang sa paglalakad mo. Ang sweet mo. Salamat din sa'yo. Ang bango niya. Ay, kailangan kong maligo. Ang init ng buong katawan ko. Walang paglagyan ang saya ng landlady. Sa tuwing nasisiyahan siya, marami ang naaambunan. Nasa isip na ni Marina na walang imposible pagdating sa pera. Sa tuwing nakararamdam siya ng labis na saya, ang gusto niya, masaya din ang nasa paligid niya. Kabayong maligno. Ay, kaloko ka naman, Amila. Muntik nang humiwalay ang kaluluwa ko sa'yo, no? Sorry, Missy. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Namumutla ka pero pulang-pula ang mga mata mo. Hoy, may nakaaway ka ba sa labas? May masakit ba sa'yo? Amila, anong nangyayari sa'yo? Hayaan mo muna ako. Huwag mo muna akong kausapin, Missy. Ha? Oh, sige. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Amila, okay ka lang ba? Pasensya na ha. Ngayon lang kasi kita nakitang ganito eh. Nag-aalala ako sa'yo. Okay na ako, Missy. Salamat sa pag-aalala. Sabihin mo lang kung sinong umaway sa'yo dito. Lagot sila kay Marina kapag sinumbong ko. Si Marina? Mabuting tao ba siya, Missy? Sobra! Siya lang ang natatanging landlady na nakilala ko na sobrang bait at maasikaso sa mga boarders niya. Marahil, normal na sa kanya ang maging malambing at mapag-alaga sa lahat ng nangungupahan. Oo naman, pero... Pero ano, Missy? Ganun nga, malambing at maalaga siya. Pero hindi sa lahat, Amila. Paano mo nasasabi? Malambing si Marina, lalo na sa lalaki.
Ha? Shh! Huwag kang maingay Secret lang yan. Lalo na kapag yung lalaki nagugustuhan niya. Lalaking nagugustuhan niya? Naku, patay ako nito. Amila, huwag mong ipagsasabi Sa'yo ko lang sinabi yan. Hindi ko ugali yan, Missy. Sabagay. Kasi naman sariling opinyon ko lang ang sinasabi ko. Kasi naman si Romel. Malapit din si Romel kay Marina? Noon, talagang close sila. Pero ngayon hindi na. Kaya nga laging mainit ang ulo ni Romel. Duda ko, yun ang dahilan. Anong ibig sabihin ng close, Missy? Naku naman, Amila. Huwag mo na nga akong tanungin. Basta yun na yun. Tsaka ang chismis Kaya laging ganyan si Romel. Kasi raw, nagsiselos siya. Kanino? At bakit naman siya magsiselos? Kasi nga, hindi na siyang apple of the eye ni Marina. At ang iniisip niya, may iba nang nagugustuhan si Marina. Sino? Yan ang hindi ko alam. Sikreto lang yun ni Marina. Pero wala namang sikreto na hindi nabubunyag. Kaya abangan na lang natin. Naku, kapag nagkataon, ang swerte ng lalaking yun, Amila. Kasi libre yan sa buong taon na manirahan siya dito hanggat siyang paborito ni Marina. Ganon? Teka nga, bakit ba bigla kang nagka-interes tungkol kay Marina? Hindi naman Ikaw lang kung nagkukwento tungkol sa kanya. At saka kay Romel. Ay, oo nga no. Pero, saan nagsimula ang kwentuhan natin? Bakit yun ang nasabi ko sa'yo? Ewan ko sa'yo. Naku, ito talagang bibig kong to, Patay ako nito. Pagagalit sa akin si Marina. Missy, lahat ng sinabi mo sa akin, walang ibang makakaalam, okay? Mamatay man ako. Salamat, Amila Sabagay, kilala kita no. Buong tiwala ko sa'yo. Mahirap talagang kaaway si Marina. Paano mo nasabi? Akala ko ba sobrang bait ni Marina? Mabait, pero masamang kaaway. Ha? May dahilan si Amila kung bakit naitanong niya ang tungkol kay Amira. Hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita, subalit kinimkim na lamang ito ng babae. Nais nitong malaman ang totoong dahilan, mapatunayan rin kung gaano kaseryoso ang lalaki sa kanilang relasyon. Amila, wala tayong pasok bukas Baka pwedeng lumabas muna tayo ni na Missy. Wala akong oras, Gino. Kayo na lang kung gusto nyo. Amila, galit ka ba sa akin? May dapat ba akong ikagalit? Napapansin ko kasi parang umiiwas ka sa akin. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? May nagawa ka ba na hindi ko nagustuhan? Wala, Amila. Kaya nga niyayaya kitang lumabas naman tayo. Wala nga akong oras. Dito kasi sa boarding house nyo, hindi tayo nakakapag-usap ng maayos. Sa sala pa tayo kailangan mag-usap para hindi tayo pagdudaan ng mga kasama natin. Yun nga Hindi natin kailangang lumabas. Ayos lang kung dito tayo mag-usap. Pero hindi ko na ipapakita sa'yo ang mga bagay na gusto kong gawin para patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal, Amila. Gino, kung totoo na mahal mo ko, maging tapat ka lang at hindi mo ako sasaktan. Sapat na sa akin yun. Hindi mo kailangan maglaan ng oras o gumastos ng pera para sa akin. Amila! Papasok na ako sa silid ko. Magtutupi pa ako ng mga nilabhan kong damit kahapon. Amila! Amila! May LQ ba? Malakas ang pakiramdam ko. Masama ang loob sa akin ni Amila.
Baka kasi may nilalandi ka ditong babae pare. Wala. Sino naman? Ingat na ingat nga ako sa kilos ko. Dahil may kasintahan ako. Wala naman pala eh. Bakit parang guilty ka? Wala nga. Nagkakaganito ako kasi nagtataka ako kung bakit umiiwas sa akin si Amila. Baka talagang may nilalandi ka kasi. Hindi mo alam. Pero nararamdaman ng syota mo pre. Nako. Malinis ang konsensya ko, Sunny. Si Amila lang ang mahalaga sa akin. Wala nang iba. Si Amila lang ang mahal ko. Hello, guys. Oh, bakit ganyan ang expression ng mga mukha ninyo? Marina. May lovers quarrel ang magkasintahan. Eto kasing si Gino eh. Normal lang yan sa magkasintahan. Ang mabuti pa, magmerienda muna kayo. Oh, may pinadeliver akong snacks. Wow! Burger and fries? Astig ah! Iba talaga kung magpakain si Marina. Gino, eto ang sayo. Kumain ka na. Huwag mo nang isipin ng girlfriend mo. Ganun talaga kami mga babae. Kapag nakukulangan sa pansin, nagmamaktol, nagtatampo. Pasensya na, Marina, ha? Wala din akong ganang kumain. Aba, huwag ganyan. Huwag idadamay ang grasya ng Diyos sa anumang away o tampuhan. Kapag hindi mo kinain itong binili ko, baka ako naman ang magtampo sa'yo. Sige ka, mas mahirap akong amuin kaysa sa kasintahan mo. Ha? Paano naman kasi Marina? Masama din ang loob niyang si Gino. Dahil tinanggihan ni Amila yung paanyaya niyang mag-date. Niyaya mong mag-date si Amila? Ha, Gino? Oo, kaso ayaw niya Ano kung ayaw ni Amila? Di tayo na lang ang mag-date. Ha? I mean, lumabas, manood tayo ng sine, kumain tayo. Nako, Seryoso ako, Gino. Pero syempre, kasama natin si Sunny. Pwede rin kayong magyaya ng mga kaibigan ninyo
Sunny, Chino, nag-enjoy ako ng gusto. Maraming salamat sa inyo, ha? Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Marina. Napakagalante mo talaga. Nilibre mo na nga kami. May kasama pang take-out. Basta ba sasamahan niyo ulit ako, next time? Oo naman. Anytime, anywhere. Mukhang tulog na ang lahat ng mga kasama ninyo. Baka nasaraduhan na kayo ng pinto. Alanganin na rin ang oras. Baka gusto niyo akong samahan munang magkape. Nako, hindi na Marina. Sobrang nakakahiya na eh. At saka, may sarili kaming susi ni Gino. Pwede naman nating hintayin hanggang mag-umaga. Ilang oras na lang. Habang nagkakape, magkwentuhan tayo. O kaya naman, mag-movie marathon. Wow! Gusto ko yan! Gino, halika. Doon na muna tayo sa kwarto ko. Kayo na lang ni Sunny, Marina. May pasok na ako bukas eh. Kailangan ko matulog kahit ilang oras lang. Kahit ako. Pero ayos lang yan, Gino. Narinig mo? Si Marina mismo nagyaya. Once in a blue moon lang magyaya si Marina. Pas muna ako. Next time na lang. Kung ayaw mo, di kami na lang ni Marina. Naku, Sunny. Tama si Gino. Masama ang sobrang puyat. Next time na lang, ha, Gino? Oo, Marina. Salamat uli ah. Basta ikaw, Gino. Good night. Oh, anong gagawin mo dyan sa silid ng mga babae? Titingnan ko lang, baka gising pa si Amila. Wala nang ilaw sa loob ba? Sigurado tulog na sila. Kakato ka pa? Bukas mo na ibigay ang bulaklak na yan. Lalanta na to bukas. Bakit kasi yan pa ang naisipan mong bilhin para sa kanya? Hindi mahilig si Amila sa anumang material na bagay. Bulaklak lang ang hilig niya. Talagang malulumot na yan bukas. Wala eh. Anong oras na? Ikaw kasi kahit saan magaya si Marina, oo ka lang ng oo. Minsan lang natin maranasan ang lumabas na hindi tayo gumagastos. Siyempre, sinamantala ko na. Masama ang kutob ko, Sunny. Baka imbis na matuwa sa akin si Amila, parang lalo siya magtatampo sa akin. Bakit? Nagpaalam ka naman, di ba? Paano ko makakapagpaalam? Umiiwas nga siya sa akin. Patay na pare. Mukhang tama ka dyan sa kutob mo. Dapat pala hindi na ako sumama sa inyo ni Marina. Tapos na. Ngayon mo pa sasabihin yan. Halika na. Aantok na ako eh. Matutulog na tayo. Si Marina! Ha? Marina! May tao. Babae. Nasa loob ng silid ko. Nakatayo siya, mahabang buhok. Matalinhaga, nakatitig sa akin. Ano? Babae? Sino babae? Titingnan ko muna, Marina. Oh, wala naman tao sa loob ng silid mo. Meron. Halongkatin ninyo. Kitang-kita ko. Nakakatakot ang kanyang mga mata. Nalilisik. Tinignan ko na, Marina. Walang bakas sa may nakapasok sa loob ng silid mo. Chino! Teka. Takot na takot ako. Akala ko may gusto nang manakit sa akin. Marina, pwede ka namang matakot at hindi na nakayakap sa akin. Marami kaming kasama dito sa loob ng bahay, kaya huwag ka matakot. Para mapanatag ang loob mo, bago kami bumalik sa aming mga silid, i-check muna namin ang buong kabahayan. Sisiguraduhin namin na walang nakapasok. Sige na, Marina. Bumitaw ka na. Pumasok ka na sa loob para makapagpahinga ka na. Napaka-sweet mo sa akin, Chino. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. O mga kasama, tulong-tulong tayo sa pagtiyak na walang nakapasok dito sa paupahan ni Marina para mapanatag lahat ng isip natin. Maraming nag-aalala sa naging reaksyon ni Marina. Unang beses na nangyari na sumigaw ito. Nang takot na takot. Ngunit higit ang pagkalito sa isipan ni Marina kung saan galing at sino ang nakita niyang yaon. Dahil alam niyang hindi lamang siya na mamalikmata,
Habang nasa loob ng kanyang silid, ay malikot ang kanyang mga mata habang inoobserbahan ang paligid ng kanyang kwarto. Ano, Missy? Pwede ko ba siyang kausapin? Oo, sige na. Pasok ka na sa loob. Ayaw kasi ni Amelia na mag-usap kayo sa sala. Kasi maraming marites dito sa boarding house. Sandali lang naman kami mag-uusap eh. Salamat ah. Amila, Hindi ka nagpaalam sa akin kahapon. Buong araw kang nawala. hindi mo kasi ako kinakausap, Amila eh. Sorry, kasama ko si Sunny at Marina. Nagyaya si Marina na... Alam ko. Alam ko kung saan kayo nagpunta. At kung sino mga kasama mo. Pero ang pagtatampo ko ba, ang gagawin mong dahilan para kahit magpaalam ka? Pumayag man ako o hindi. Ang importante, sinabi mo na mawawala ka ng buong araw. Kasalanan ko, Amila. Please, patawarin mo na ako. Hindi na mauulit. Pero nakita ko kayo. 2 beses na, Gino. Ha? Magkayakap kayo ni Marina. Ano? Hindi, Amila. Si Marina ang yumakap sa akin. Yung una sa banyo. Kasi madudulas siya. Inalalayan ko siya pero agad siyang yumakap sa akin para magpasalamat sa ginawa ko. At yung sabi, yung kagabi, sa labis na takot, umiyak siyang yumakap sa akin. Kahit pala nababalutan na siya ng labis na takot. Nakuha pa niyang mamili ng yayakapin, ganon? Nagsiselos ka, Amila. Mamili ka naman ng seselosan. Halos ina ko na siya. Walang pinipiling edad ang pag-ibig, Gino. Sa akin, oo. Lalo pat tinatangi na ako. Lalo na't nakilala ko na ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Natatakot ako, Gino. Pwede ka rin yumakap sa akin. Huwag ka lang magalit kung yayakapin din kita. Piloso po ka. Natatakot ka? Bakit, Amila? Ikaw ang una kong pag-ibig. Natatakot ako na umiral sa aking puso maliban sa pag-ibig ko sa iyo. Sa saya na nararamdaman ko tuwing nakikita at nakakasama kita. Walang ibang damdamin ang pwedeng mangibabaw sa puso ko. Iniiwasan kong makaramdam ng galit, Chino. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. Masaya ka pala pero bakit lagi kang nakasimangot? Tandaan mo, Amila ha. Kahit sino pa, walang pwedeng baguhin ang tinitibok ng puso ko. Ikaw lang at wala nang iba. Gino, Huy, tama na kayo. Naglalabasan na sila ng kanilang mga silid. Dito ka na sa may pinto, Gino. Missy, salamat ha. Narinig ko may binanggit kayong pangalan ni Marina. Siya ba ang dahilan ng tampuhan ninyong dalawa? Si Amila kasi pati si Marina pinagseselosan. Masyado kasing clingy yung babaeng yun eh. Alam niyo ba, nung wala pa kayo rito, marami nang naghihiwalay dahil din sa kakaibang special na attention ni Marina, lalo na sa lalaki. magkasintahang naghiwalay dahil kay Marina? Oo, at wala siyang pakialam sa relasyon ng mga magkasintahan. Sa bagay, tama din naman si Marina. Kapag mahina ang pundasyon ng pag-iibigan ng dalawang nag-iibigan, kayang tibagin yun kahit ng isang mahinang unos lang. Walang sino man ang makatitibag sa pagmamahala namin ni Amila. Talaga lang ha? Sure ka dyan. Karamihan kaya sa mga lalaki marupok. Mahal ako ni Amila at yun ang magpapalakas sa akin para iwasan ko ang tukso. Ang dapat mong gawin, umiwas sa tukso, Gino, para hindi masaktan si Amila. Iwasan mo si Marina. Pikit ang mga mata, ngunit gising ang diwa ni Marina. Ngunit
Pinalakas nito ang loob at inisip na lang ang magandang nangyari sa kanyang buong araw. Yung kasama niya, si Gino, ang lalaking kanyang napupusuan. Samantala, walang nalilingid sa pansin ng mga boarders, lalo na ang espesyal na pagtingin ni Marina sa baguhang boarders na si Gino. Mukhang malungkot ang magandang landlady namin Anong kailangan mo? Makikiusap ka na naman? Noon, hindi mo tinatanong yan. Malakas ang pakiramdam mo, di ba? Alam mo kung anong kailangan ng boarders mo sa'yo. Ilang beses na kitang pinagbigyan, Romel. Pero sinabi ko na sa'yo, hindi ka matututong maging responsable kung lagi-lagi na lang kitang pagbibigyan. Wala naman akong kailangan sa'yo eh. Di ba, bayad na ako ngayong buwan? Kung ganun, huwag kang lalapit sa akin kapag hindi kita pinapatawag. Ayokong pag-isipan tayo ng masama ng mga kasama mo. Wow! Ngayon naiisip mo na yan. Pwede ba, Romel? Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Iba na talaga kapag may iba ka na. Nakalimutan mo na ang pinagsamahan natin, Tumigil ka! Marina. Iba talaga ang tipo mo, Marina. Kakaiba talaga ang trip mo, no? Hindi ka ba talaga titigil? Eto na nga ako! Kahit walang problema, nilalapit ko ng sarili ko sa'yo, oo. Ayan ang sarili ko. Pero ayaw mo. Kasi nga, gusto mo, trip mo ang nasusunod. Romel, Gusto mo, ikaw lang lumalapit sa lalaki. Ayaw mo ang lalaki lumalapit sa'yo. Sinampal mo ko, Marina. wala kang utang na loob. Sobra ng tulong na ginagawa ko sa'yo, Romel. Nawawalan ka na ng galang sa akin. Abat, Umalis ka sa boarding house ko. Nagiging bastos ka na! Romel! Anong ginawa mo kay Marina, ha? gago ha. Huwag kang bida-bida. Walang ahantungan kahit magpasikat ka pa kay Marina. Kasi hindi kanya tipo. Umalis ka na! Sobra ka na, Romel. Ganyan pa ba ang gagawin mo kay Marina? Wala kang utang na loob. Wala akong utang na loob sa kanya. Lahat ng tinutulong niya sa akin, bayad ako. Sobra pa nga eh. Hindi ba, Marina? Pare, lalaki ka. Huwag kang pumatol sa babae. Kung hindi ka masaya dito sa boarding house, tama lang na umalis ka na. Pinaaalis ka na ni Marina, di ba? Coming from you? Wow! Sa bagay, ikaw ang may karapatang magsabi ng ganyan, pare. Kasi nga, ang bango-bango ng pang-amoy ni Marina sa'yo! Chino, tulungan mo ko. Binabastos ako ni Romel. Paalisin mo siya rito. Marina, Natatakot ako sa kanya. Palayasin niyo ang lalaki niya dito. Umalis ka na, Romel! Kung ayaw mo magkagulo pa tayo rito, lahat kami, kalaban mo na dito! Akala niyo ba gusto ko pang tumira dito? Bulok ang boarding house na to! Bulok ang boarding house mo, Marina! Huwag ka na magsalita! Lumayas ka na! Itong tatandaan mo, Marina, ha? Makakahanap ka rin ng katapat mo! Mabubunyag din ang lihim mo sa katawan! Chino! Tana, Marina. Hindi ka na magugulo ng Romel na yan. Mabuti na lang talaga at pinaalis mo na yan dito. Matagal ka na niyang sinisiraan. Anong sinasabi niya tungkol sa akin? Kaya kami nagkakasakita noon. Kasi lagi siya nagkikwento sa akin na may mabaho ka raw na sikreto. Walang hiyang Romel na yon. Hindi totoo yun, Gino. Huwag kang maniwala, okay? Ha? Disente akong babae. Ang gusto ko lang, makatulong sa mga nasasakupan ko. Binigyan ni Romel ng masamang kahulugan ang pinapakita kong kabaitan sa kanya. Hindi totoo ang mga sinasabi niyang paninira laban sa akin. Hindi totoo yun, Chino. Amila, sandali lang. Marina, sandali lang. Chino, huwag ka munang umalis.
Walang mali siyang nakita mo kanina. Dinamayan ko lang si Marina. Lahat naman tayo, di ba? Ikaw lang ang gusto niyang dadamay sa kanya? Wala siyang pakialam sa ibang mga boarders dito? Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko? Amila, At ikaw, Gino, wala kang isang salita! nang yumakap siya sa akin, ikaw ang nasa isip ko. Hindi ako makawala sa higpit ng pagkakayakap niya sa akin. Amila, makinig ka naman sa akin. Pag-iisipan ba natin na masama si Marina sa sitwasyon niya kanina? Amila, tingnan mo. Namumula ang mga mata mo sa galit. Kung totoo man na may lihim si Marina, aalamin ko kung ano yon. Huwag kang magalit kay Marina. At kinakampihan mo siya, Gino? Hindi, Amila, pero ano bang masamang ginawa ni Marina? Huwag mo kong kausapin! Amila naman! Nung tinanggap ko ang pag-ibig mo, isa lang ang pinakiusap ko sa'yo. Huwag mong buhayin ang galit sa puso ko. Pero ginawa mo, Gino. Kaya mula ngayon, huwag mo akong lalapitan. May kakausapin. Lumayo ka sa akin! Amila! Naiilang ang mga boarders kay Marina. Noon lamang ito narinig na nagsalita ng masakit sa mga nangungupahan. Ngunit para kay Marina, parang walang nangyayari. Nabunutan siya ng tinig nang umalis si Marina sa poder niya. Ayaw ni Marina na may hadlang sa mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. Pare, pasensya ka na. Kulang yung pinadalang alawan sa akin ng nanay ko. Tambak yung ginawa naming laboratory last week. Kulang yung pambayad ko sa renta. Naku, bad timing ka. Tamang-tama lang ang pera ko rito eh. Ito ang hirap kapag katapusan. Lahat tayo, nangangalap ng pambayad sa renta. Ngayon lang naman ako nagipit sa allowance eh. Sorry pare ah. Gustuhin ko man tulungan ka, pero walang-wala rin ako. Hindi na bale. Susubukan ko na lang manghiram sa iba. Ganito na lang pare. Makiusap ka na lang muna kay Marina. Hindi pwede. Hindi na nga ako kinakausap ni Amila dahil kay Marina. Ayun, kaya ka pala umiiwas kay Marina. Hindi naman pare. Ayaw ko lang dagdagan pa ang tampo sa akin ni Amila. Makikiusap ka lang naman eh. Siguradong maiintindihan ka ni Amila. Nakakaya din kasi yung mga nakita ni Amila. Mas naiintindihan ko siya. Ayaw kong saktan pa ang damdamin niya. Anong gagawin mo ngayon? Susubukan kong manghiram sa iba. Ang hirap kasi sa ating mga estudyante. Kapag katapusan, nandyan ang mga bayarin sa renta. Lahat naman tayo nangangalap ng pera. Ewan ko lang kung may mahiraman ka. Nakakaya kasi kung hindi ako makabayad. Bago lang ako dito sa boarding house ni Marina. At isa lang ang taong makakatulong sa'yo. Yun ay si Marina. Anong problema? Ha? Narinig yata ng pinag-uusapan natin ha. Kanina pa tayo rito eh. Napansin mo bang nandito si Marina? Hindi eh. Narinig kong binanggit ang pangalan ko. May problema ba? Kasi Marina, itong si Gino eh. Naku, wala. Pinag-uusapan lang namin ni Sunny. Ako ang pinag-uusapan ninyo. Baka kung ano na yan, ha? Hindi Marina. Sabihin nyo na. Ngayon ka pa ba mahihiya sa akin? Lalo ka na, Gino. Di ba sabi ko sa'yo, kahit ano pa, pwede mong sabihin sa akin. Nangihiram kasi sa akin ng pambayad ng renta si Gino eh. Walang-wala rin ako. Yun lang ba? Gino, dapat pagdating sa bagay na yan, wala kang ibang lalapitan kung hindi ako lang. Marina, ngayon lang ako nagipit. Pasensya na. Hindi problema yan. O siya, sige. Mamaya pumunta ka sa silid ko Ha? para pag-usapan natin ang problema mo.
Tatapusin na natin yan mamaya. Marina, Kahit hindi ka na kumatok, pumasok ka lang. Bukas yun para sa'yo. Bakit kailangan mo pang pumunta sa silid niya? Di ba? Parang pumayag na rin siya na pas ka na muna ngayong buwan dito sa renta. pare hindi ako pwedeng pumunta sa silid niya. Yun ang sabi ni Marina eh. Saka, ikaw ang humihingi ng pabor. Anong magagawa mo? Di pumunta ka na para tapos ng problema mo. Balisa si Gino. Hindi magugustuhan ni Amila ang gagawin niya, pero wala siyang magagawa. Nakaawang ang pinto ng silid ni Marina nang pumunta ang lalaki. Mabigat ang mga paang pumasok. Huwag ka nang mahiya, Gino. Halika, pasok ka. Marina, Oh, bakit ganyan ang reaksyon mo? Ngayon ka lang ba nakakita ng babaeng nakasuot ng nighties? hindi naman. Siguro dapat bukas na lang ako pupunta rito. Baka kasi kung anong isipin ng mga kasama ko at... Huwag mo silang isipin. Sino ba sila sa buhay mo? Marina, Napaka-inosente mo, Gino. teka. Alam mo ba, dahil sa katangian mo, lalaking lalaki, kaya ako naakit sa'yo ng gusto. Marina, Sige, Gino, ulitin mong sambitin ang pangalan ko. Mas masarap sa pakiramdam. alanganing oras na. Patulog ka na. Hindi ba may problema ka? Nakikiusap lang sana ako. Ngayong buwan lang, hindi na mauulit. Kahit buong paninirahan mo rito, gagawin kong libre. Hindi problema yon. Ha? Doktor, teka, hindi pwede yun, Marina. Pwedeng-pwede yun sa Hindi nga. akin. Pero ikaw lang, Gino. Marina, Dahil ikaw lang ang special sa teka, akin. sandali. Alam kong nag-aalala ka sa akin dahil mas matanda ako sa'yo. Pero hindi naman ako ganun katanda sa edad ko sa'yo, hindi ba? Gino, naniniwala ka ba na pagdating sa attraction, hindi hadlang ang edad? Oo, naniniwala ako, Pero may kasintahan ka, si Amila. kailangan ko na lumabas. Hindi pa ako pumapayag sa pakiusap mo sa akin. Ha? Pero syempre, matatanggihan ba kita? Hindi naman, di ba? Ganun ka kalakas sa akin. Marina, Huwag mo akong pag-isipan ng masama, Chino. Malinis akong babae. Disente, may edad. Pero, higit na lamang ako sa ibang babae. Lalong-lalo na sa kasintahan mo. May pera ako. May kakayahan akong tumulong sa kahit na sino mang nangangailangan. Kailangan mo ko sa oras ng iyong kagipitan. Hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Pero anumang bagay ay may kapalit. anong... Yakap at halik. Ano? Yun lang ang kailangan ko, Gino. Teka, Marina, Hindi mo ako mapagbibigyan sa munting kahilingan ko. magagalit si Abril Gino. kapag nalaman niya. Isa pa iginagalang Wag! Hindi ko magagawa yun sa'yo. Hindi mo ko kailangang igalang. Marina, Huwag ka sanang magbago ng pagtingin sa akin, Gino. Prang ka lang ako sa aking nararamdaman. pero Marina, mahal ko sa Emilia. Ayokong saktan ng damdamin niya. Ano ba? Yakapin mo ko, Gino. Yakapin mo ko ng mahigpit. Walang malalaman si Amila. Pangako, lihim nating dalawa ito. Walang makakaalam na kahit na sino. Marina, lalabas na ako. Diyan ka na! Gino, Ha? kapag pinatawag kita, puntahan mo ko. Hindi mo ko tatanggihan sa gusto ko, Gino.
Hindi mo ako pwedeng tanggihan. Ano yun? Sino na dyan? Sino yan? Itigil mo yan! Itigil mo! Huminto ng tunog. Kung ganon, naririnig niya ang sinasabi ko. Sumusunod siya. May nananakot sa akin. Alam ko kung sinong gumagawa nito. Isang tao lang ang alam kong may galit sa akin. Si Rommel. Sa pag-aakalang si Rommel ang nananakot sa kanya, mahigpit itong pinabantayan na hindi papuntahin sa boarding house ang lalaki. Ito na ang simula ng kanyang pagkaligalig. Pasensya na kayo, ha? Biglaan ang ginawa kong pagpapatawag sa inyo. May nangyayari sa loob ng boarding house na hindi ninyo alam. Pero dahil nasa iisang bubong tayo, gusto kong malaman ninyo ang ginagawang pananakot sa akin ni Rommel. Si Rommel? Marina, nakita mo si Rommel? Hindi. Pero sino ba ang gagawa ng mga ginagawa niyo? Tinatakot niya ako. Si Rommel lang ang alam kong may galit sa akin. Bakit siya magagalit sa'yo, Marina? At sigurado ka ba talaga na siyang nananakot sa'yo? Ha? Matalinhaga din pala ang dila ng babaeng ito. Akala ko'y walang imik at mahinhin. Amila, may iba pa bang galit sa akin dito? Kung meron man, anong dahilan para magalit sa'yo? Ha? Hindi na siya naligaw rito. Mula pa nung lisanin niya ang boarding house, Marina. Kayo, may nakita ba kayong pumasyal man lang? O kaya nadaan dito si Rommel? Hindi namin siya nakitang pumunta dito. Si Gino? Bakit wala si Gino? Nasaan siya? Umuwi lang sa kanila, Marina.
Kukuha daw siya ng pera para pambayad ng renta. Kailan siya babalik? Anong oras? Bakit biglang napunta kay Gino ang interes mo, Marina? Amila, kanina ka pa nagsasalita na para bang may pinapatamaan ka. May tampo ka ba sa akin? Nagtatanong lang ako. Para kasing nahahalata ka na eh. Anong ibig mong sabihin? Ano sa tingin mong ibig kong sabihin, Marina? Ay, naku. Naalala ko. Bukas nga pala yung gripo sa labas. Maglalaba pa kami ni Amila eh. Marina, huwag kang mag-alala. Hihigpitan namin ang pagbabantay para hindi na makatungtong dito si Romel. Promise yan. Halika na, Amila. Iyong gripo. Sayang yung tubig eh. Tara na. Pasensya ka, Amila. Hindi ako atras sa'yo. Higit pa sa gusto ko ang nararamdaman ko kay Gino. Marina, babalik na kami sa silid namin. Johnny, sigurado ka ba? Babalik din ka agad si Gino? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? May usapan kami. Hindi niya ako pwedeng biguin. Usapan? Bakit walang nabanggit si Gino sa akin? At saka, wala siyang bilin. Basta uuwi daw siya sa kanila. Hihingi daw ng pera. Kasi nga, gusto niyang bayaran ka sa renta. Pagdating niya, agad mong papuntahin sa akin, okay? Sige. Anong nangyayari kay Marina? Pati si Amila, nahahalata ang sobrang interes niya kay Gino. Aba, mukhang may kakaibang nagaganap. Sinadya ni Missy na hilahin palayo ang kaibigan dahil sa tensyon na namamagitan sa pag-uusap ni na Marina at Amila. Ang pag-alis ni Gino sa boarding house, hindi lingid sa kaalaman ni Amila. Dahil ng gabing pumunta ang lalaki sa kwarto ng babae, gising na gising si Amila. Hindi mo kailangan maglihim sa akin. Kung sa simula pa lang, sinabi mo na sa akin na may relasyon kayo ni Marina, kaya ko magparaya at umalis sa lugar na to. Kaya ko magpakalayo-layo nang walang anumang galit sa puso ko. Hindi, Amila. Bitawan mo. Bitawan mo ko. Nakakasuka ang amoy ni Marina na nakadikit sa katawan mo. Hindi ko alam na ganun si Marina. Gusto ka niya. Hindi mo ba alam? Hindi ko alam. Akala ko totoo lahat ng kabaitan pinapakita niya. Ang kanyang malambing na ugali. Kaya siya gustong-gusto ng mga boarders dito. Pero Kunwari lang ang lahat. Kung ganun, totoo ang sinabi lahat ni Romel tungkol sa kanya. Hindi lang yun paninira. walang ibang nakakakilala kay Marina, kundi si Romel lang. Gusto ka niya. Kaya pala madalas kayong magkasamang dalawa. Ilang beses ko kayong nakitang magkayakap. Amila, siya lang yumakap sa akin. Hindi ako Amila. Sumasama ka sa kanya tuwing niyayaya kanyang lumabas, Gino. Kasama namin si Sunny. Hindi ko alam ng mga oras na yon. Totoo na yung motibo niya. Nung pumasok ka sa silid ni Marina, pinilit ka ba niya? Hinila ka ba niya? Kinaladkad ka ba niya? Amila. Kusa kang pumasok sa loob, Gino. Oo, inaamin ko. Kusa akong pumasok sa silid niya. Kahit labag man sa loob ko. Pinuntan ko siya sa kanyang silid dahil akala ko totoo ang inaalok niya sa akin na pagtulong. Kasalanan ko dahil hindi ko kaagad nahalata na may iba siyang gusto mula sa akin. Diretsahin mo ako, Gino. May gusto ka ba kay Marina? Wala, Amila. Mamatay man ako. Wala akong damdamin para kay Marina. Eh ako, mahal mo pa ba ako? Oo, ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang nasa puso ko, Amila. Gino, Mahal na mahal kita. At ayoko na dito. Umalis na tayo. ha? Impyerno ang bahay na to. Napaliligiran ng espiritong mapagkunwari at pagnanasa sa katawan ang bahay na to. Kaya sunod-sunuran sa kanya ang mga boarders. Amila,
Hindi tayo bagay sa lugar na to. Baka dumating ang araw, pati tayo mapasunod ni Marina. Sisirain niya ang pagmamahalan natin. Sige, Gino. Payag kang aalis tayo dito. Oo. Oo, Gino. Inip si Marina sa paghihintay kay Gino. Hindi na nito maitatago pa ang labis na pagkainis. Madilim na, wala pa rin ang lalaki. Ipinatawag ni Missy ang kasamang si Sunny. Hindi bang sabi mo, umuwi lang siya sa kanila, pero babalik din siya? Yun ang sabi sa amin ni Gino. Pero bakit wala pa siya? Bakit hindi na siya bumalik? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Hindi namin alam, Marina. Baka hindi na siya pinayagang umalis ng kanyang pamilya. Hindi pwede! Ha? Ha? Ano bang atraso ni Gino? Galit na galit ka yata sa kanya. Dahil may usapan kami. Hindi siya pwedeng umatras. Hindi siya pwedeng tumanggi. Hindi ko talaga alam, Marina. Hintayin mo na lang na bumalik si Gino. Siya na lang ang tanungin mo. Malay ba namin sa kanya? Naiwan ko na kayo, Sunny, huwag kang maglihim sa akin. Baka alam ni Amila. Ha? Si Amila? Oo. Kasi, kasintahan niya yun eh. Si Amila na lang ang tanungin mo. Papuntahin mo si Amila sa silid ko. Hihintayin ko siya ngayon din. Oo, Marina. Nagsumbong ba si Gino sa kanya? Eh ano? Subukan niyang mangialam. Palalayasin ko siya sa bahay na to. Hindi na bumalik pa si Gino. Nanggagalaiti sa galit si Marina. Agad nitong binuksan ang pinto. Hinarap si Amila. Ipinatawag mo raw ako, Marina. Anong sinabi sa'yo ni Gino? May dapat ba siyang sabihin sa akin? Huwag mo kong daanin sa kahinhinan mo. At huwag kang magmaang-maangan. Ubus ng pasensya ko sa mga kasinungalingan. Totoo ba, Marina? Kung may sinabi man si Gino sa'yo, totoo yun, Amila. Gusto ko siya. Prangka ako. Sadyang malakas ang loob mong aminin ang kalandian mo sa katawan, Marina. Tinawag mo akong malandi. Inamin mo na rin. Pero hindi mo kayang tanggapin na malandi ka. Walang hiyang babae ka. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng masama. Mananagot ka sa akin. Tumigil ka! Ang layo ng binagsakan ko. Napakalakas ng babaeng ito. Anong klase ka? Anong klase ka, Marina? Huwag kang lalapit! Isang landlady, mabait, malambing, matulungin. Isang malaking pagkukunwarang ipinapakita mo sa mga boarders dito. Ginagamit mo yung pera para makuha ang lalaking nilalandi mo! Eh ano? Papakinabangan ko ang sino mang gustong makinabang sa pera ko. Pati si Gino, hindi nakaligtas sa bangis ng kalandian mo, Marina! Hindi siya tumatanggi. Ibig sabihin, gusto niya ang ginagawa ko sa kanya. Ang pagkakamali mo, Marina. Hindi ka marunong kumilala ng mga taong sinasaktan mo! Anong? Unti-unting namumula ang kanyang mga mata. Ang mga matang yan, yan ang nakita ko noong... Hindi kayang pigilan ng saradong bintana. Mataas na bubong. Nakasaradong pinto ng banyo. Sa laki ng galit na tinanim mo sa puso ko! Hindi ka tao! Anong gagawin mo?
Hindi ako natatakot sa'yo! Sasaktan mo ko, hindi ka makakaligtas! Isa kang alagad ng demonyo! Mas masahol ka, Marina! Ikaw ang hindi makakaligtas sa kasalanan ginawa mo! At titiyakin ko, mawawala ang kalandian sa katawan mo! Pagkatapos ng gabing ito! Tulong! Tulungan niyo ako! Papatayin ako ng aswang! Tulong! Kilala ka na ng lahat! Tapos na ang pagkukunwari! Bubunutan ko ng galit at tinanim sa puso ko! Dumaan pa ang ilang araw. Sa una ay hindi pansin ang hindi pagpapakita ni Marina. Ipinagtaka at pinag-uusapan ng mga boarders ang hindi paglalabas ni Marina sa silid nito. Gino, bakit ngayon ka lang? Hindi ka ba nagpaalam kay Marina? Hinahanap ka niya. May nalipatan na akong ibang boarding house, Missy. Hindi makabubuti kung dito pa ako tumira. Bakit ba? Hoy Gino, totoo ba yung lumalabas tungkol kay Marina? Ano man ang narinig mo, lalo na tungkol sa mga sinasabi ni Romel noon. Lahat ng yun. Totoo, Missy. Diyos ko, sinasabi ko na nga ba eh. May iba sa likod ng ngiti at mga kilos ni Marina. Pati ba naman ikaw, Gino? Alam ng lahat na kasintahan mo si Amila. Kaya pala basta ka nalang umalis at hindi nagpaalam sa kanya. Teka, bakit ka nagbalik? Naku naman! Para sunduin si Amila. Lilipat na rin siya ng inuupahan ko, Missy. Teka, syempre sasama ako, no? Pero kailangan ko pa rin magpaalam kay Marina. Kasi sa totoo lang, naging mabait din naman siya sa aming mga babae. Yun nga lang kasi, may sarili siyang personal na motibo. Kaya pala ang lambing niya sa grupo natin. Kasi tipo kanya, Gino. At dahil wala nang pakinabang sa kanya si Romel, kaya niya ito pinaalis. Dahil umaalman na rin si Romel sa sikreto ni Marina. Nasuntok mo pa si Romel. Yung pala, totoo naman talaga. Pinoprotektahan niya si Marina. Malay ko ba, Macy? Kasalanan din ni Romel kasi puro siya paninira noon kay Marina. Pero hindi niya sinabi kung anong ginagawa ni Marina. Sus naman, si Romel pang sinisi mo. Bakit kayong mga lalaki? Madali ba sa inyong umamin sa kasalanan? Sorry na. Di bale, parehong university lang naman ang pinapasukan namin ni Romel. Hihingi ako ng dispensa sa kanya. Dapat lang, no? Missy, ano? Akala ko ba sasama ka sa amin ni Gino? Oo. Kagabi pa ako nag-impake. Pero pwede, magpaalam muna ako kay Marina. Baka magalit yung kapag nakita niyang sabay-sabay tayong umalis dito. Hayaan mo si Missy, Gino. At hindi magagalit si Marina. Paano mo sabi? Ikaw na lang, Missy, ang pumunta kay Marina. Sa labas ka na namin hihintayin. Oo, sige. Tara na, Sunny. Samahan mo ko. Oo ba? Kapag nagalit at sumigaw, sabay tayong tumakbo palabas, ha? Total, wala naman tayong utang sa renta. Ang importante, nagpaalam tayo. Oo, sige. Teka, anong amoy yun? Ang baho! Ha? Galing ang amoy sa loob ng silid ni Marina? Ha? Diyos ko, sige na, buksan mo ang pinto, Sunny. O sige. Ha? Marina! Marina! Shh! Huwag kayong maingay. May aswang sa paligid. Shh! Babalik siya kapag nag-ingay ako. Huwag kayong maingay. Anong nangyari kay Marina? Dito na siya dumudumi. Ang panghi. Sunny! Yuck! Sunny,
kinakain niya ang sarili niyang dumi. Kadiri, tumawag tayo ng pulis. Hindi, doktor, o di kaya... Diyos ko, baliw na si Marina. Doktor sa ospital ng mga baliw. Tatawag ako. May naamoy ba kayo? Nandito lang ang aswang. Galit siya sa akin. Galit sa akin ang aswang. May aswang sa paligid. Galit sa akin ang aswang. Galit siya sa akin. Magpasalamat ka, Marina. Binago na ako ng panahon. Ako na isang aswang. Mahina. At nadadala ng galit. Pero hindi ko na magawang lumapa at pumatay ng tao. Ano man ang nangyari sa iyo, ay dala lang iyon ng iyong kahinaan. Dahil sa bigat ng pag-uusig ng konsensya mo, kaya ka nawala sa tamang katinuan. May aswang. May aswang. Ipapanalangin ko, bumalik ka sa normal mong pag-iisip. Huwag ka na sanang gumawa ng kahalayan at gamitin ang pera mo sa sarili.